Isang magandang umaga na kasama ko ang aking mag-ina. Kailangan ko nang ihatid ang anak ko sa school. May sumba sila today. Mga ganitong pagkakataon sa buhay natin. Dapat lang na sulitin natin. Dahil pagdating lang ng panahon, tatanda na rin sila at magkakaroon na rin sila ng kanya-kanyang pamilya. Ganun pa man, dala-dala nila ito hanggang sa pagtanda nila na masasayang alaala na kasama kayo sa paghatid at pagsundo ng inyong anak. Naalala ko tuloy si mama nung hinahatid ako at sinusundo. Ito rin ako noon nung bata ako Matyaga ako hinahatid ng mga magulang ko para makapasok lang sa school. Kaya may dahilan tayo para magsipag sa buhay at dumiskarte para sa mga minamahal natin. Pero bilang isang magulang, ano bang magulang na pumahirapan at ibigay ang gusto ng mga anak natin? Mabigay lang sa kanila ng magandang kinabukasan. At ayan, nagbabalik ako dito sa mini office ko para gumawa uli ng mga trabaho at pagkakabalahan. As of now, hindi ko pa naman kailangan ng maraming tao para gawin tong trabaho na to. Kasi wala naman talaga akong trabaho, kaya ako na lang gumagawa ng trabahong ito. Pero sa ibang mga part na kailangan na manpower, syempre kukuha tayo ng mga pagkakatiwalaan at masipag na manggagawa sa atin. Actually, mga kabilog, yung mga ganitong business, lalo na yung nagsisimula ka from scratch, mahirap talaga sa umpisa. Lalo na pag wala kang experience at idea sa gusto mong gawing business. Siguro advantage na sa akin yung pagiging techie ko sa computer. Kasi graduate din naman ako ng computer courses, kaya nagiget up ko yung mga gusto kong gawin dito sa business ko. Ganoon pa man, di madaling maging negosyante. Maraming process at patience para matapos mo yung isang bagay at magawa mo yung gusto mong gawin dito sa business mo. Maraming trial and error bago mo makuha yung tamang flow ng business mo. Dahil minsan na rin ako nadapa sa mga negosyong pinasukan ko noon. Pero I learned from my mistake, kaya alam ko na yung flow kung ano yung gagawin ko ulit. Talisod man tayo ng maraming beses, pumalpak man tayo ng maraming beses, ang importante, huwag kang susuko at huwag mong titigilan yung ginagawa mo. Dahil pag sumuko ka at tinigil mo yung ginagawa mo, bandang uli, ikaw pa rin yung talo. Kaya ako kung nasaan man ako ngayon, hindi ko naman sinasabing perfecto ako. Marami pa akong mga bagay na kailangan ko pang i-improve sa sarili ko. At matutunan pa sa mga ibang proyekto na gusto pang gawin in the future. Kaya ikaw, sa mga nanonood, ikaw, kung kagaya mo ako, mahilig din gumawa ng diskarte or sideline sa buhay. Pumalpak man yan or nabigo ka, ulit-ulitin mo lang. Huwag mong tigilan at hanggang sa makuha mo yung gusto mong gawin sa buhay. Basta alam mo na sa tama kang process at wala ka namang ginagawang masama, magpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Kasi pagdating ng panahon, hindi mo na mamalayan. Andun ka na pala sa part na gagawa mo na pala yung dating mahihirap. At ang pinaka-importante sa lahat, maging humble ka lang kung ano yung nare-receive mo ngayon. Hindi mo kailangan ipagyabang yan. Ay lahat ng mga bagay na nakukuha natin dito sa mundong ito ay hiram lang. Hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Para sa akin, ang masayang experience sa mundong ito ay masaya ako makapili ang mga mahal ko sa buhay. O siya, masyadong madrama si Kabilo. Dahil tapos na ako dun sa mini warehouse ko. Chinek ko muna si bro kung ano yung mga natapos niya today. Actually, tapos na yung Supreme, yung color red. So, ito na yung sunod namin itong tabletop na pinapagawa ko. Gusto nyo magabilang itong arcade, mini-size message na ako sa Gigabit Tech or Big Jeans TV. Pag-usapan na lang natin kung ano yung gusto nyo magiging design. And after nito, nagbili na lang ako kay bro dahil pupunta na ako ng gym para i-continue tong workout ko. Dahil wala si coach kinabukasan, pinag-heavy workout niya ako today. So, napakabigat ng back squat ko ngayon dito. Ito na yung max ko ngayon. Nasa 80 kilos na itong pinakamabigat na pinapabuhat niya sa akin. Every time kailangan mo talaga mag-improve sa ganitong workout. Kasi habang tumatagal, lumalaki na rin yung mga muscle ko sa katawan kung ano yung mga pinapagawa sa akin ni coach. Actually, mga kabilog, paulit-ulit na itong video yung pinapakita ko sa inyo. Baka nga magsawa na kayo kakapanood itong mga videos workout ko Nagawa ko itong videos na to for my reference in the future. Nakakatuwang isipin na pwede mong balikan yung mga pinagdaanan mo noong hirap at tiyaga sa pag-workout. Iisip mo na lang pagdating ng panahon na kinaya ko pala yung mga ganitong challenges. Yung mo sukat na kalain na pagdaanan ko pala itong mga ito. Kaya kung bago ka pala dito sa channel ko, pwedeng papalo naman or pasubscribe naman ang YouTube channel ko para updated ka dun sa mga videos na ilalabas ko. At kung gusto mo matuto sa konting workout tips ko, hindi naman ako ganun kagaling. Stay tuned ka lang dito sa channel ko
hope tapusin mo yung mga videos na na-upload ko. So siya, hanggang dito na mga kabilog, kita-kits na lang sa next videos natin. And don't forget follow my page and subscribe to my channel para updated kayo palagi. See you! Bye-bye!